First Chronicles chapter 4. First Chronicles chapter 4. Meron pong isang kabataang lalaki sa bansang Zimbabwe ang nagsulat ng kanyang karanasan. Ito po'y totoong kwento. Ang sabi po ay ganito. Amen. Sabi niya, tagalugin ko na lang. Ang aking buhay ay hindi maganda. Patunay ang aking pangalan na Musumdiwa, yung kanyang pangalan Musumdiwa, na ang ibig sabihin ay hindi gustong anak. Pinangalanan siya ng Musumdiwa na ang ibig sabihin ay unwanted child. Nung ako ay 2 weeks old pa lang, ay tinapon ako ng aking nanay sa tambakan ng mga lumang gulong. Siguro sa talyer ito. Kinuha ko ng mga pulis at binigay sa aking lola na siya namang nagsauli sa aking nanay. Kaya lang, gano'n na naman, tinapon na naman ako ng aking nanay. Sa pagkakataong ito, binalot ako ng basahan at iniwan sa isang beer hall o siguro sa panahon natin, ito yung mga resto bar. Walang sino man ang nagkakagusto sa akin, maliban lang sa aking lola. Pero napakahirap lang niya para masuportahan ang pangangailangan ko. Kaya napilitan akong manirahan sa lansangan. Isang araw ay merong mga tao na nagsabi sa akin na pumunta daw ako sa isang church na tinatawag na Love More House. Pangalan daw ng church ay Love More House. Pagpunta ko doon, sa aking isipan ay nakikiusap ako sa Diyos na tulungan niya akong maabot ang aking pangarap, makatapos ng pag-aaral, at higit sa lahat ay tulungan akong patawarin ang mga taong nakasakit sa akin at huwag nang sumali pa sa anumang gulo. Someday, I think that God will give me another name, Amon, which means someone good. So narito ang isang kabataang lalaki na hindi maganda ang kanyang nakaraan, pinagdaanan sa buhay, at ayaw ng kabataang lalaki na ito na dalhin niya hanggang sa kanyang hinaharap. Sa future, ang hindi magandang pangalan. Yung Musumdiwa, unwanted child, gusto niyang palitan. Baka po pwedeng ang pangalan ko na lang Amon, which means someone good, isang taong mabuti. Kaya lumapit siya sa Diyos na nagnanais at nakikiusap na palitan ang kanyang pangalan. Naniniwala ang kabataang lalaking ito na kaya ng Diyos palitan ang ating pangalan, ang ating pagkakakilanlan, at ang ating hinaharap. Kaya pinangalanan niya ng iba ng mas mabuting pangalan ang kanyang hinaharap. Ang gusto niyang pangalan ay someone good, hindi unwanted child. Para bang sinasabi ng kabataang lalaki na yon, hindi ako habang buhay magiging unwanted. Ayokong dalhin ito hanggang sa aking paglaki, hanggang sa aking hukay na ako'y unwanted. Ako'y hindi gusto o ginugusto. Amen. Sa ating babasahing tagpo sa Bible, ay ganun din ang nangyari. Merong isang lalaki na pinangalanan ng kanyang nanay na hirap, pero hindi pumayag ang lalaking ito. Basahin po natin 1 Chronicles chapter 4 verses 9 to 10. Si Jabez ay higit na kagalang-galang kaysa kanyang mga kapatid at tinawag ng kanyang ina ang kanyang pangalan na Jabez na sinasabi sapagkat ipinanganak ko siya ng may kahirapan. At si Jabez ay dumalangin sa Diyos ng Israel na nagsasabi, "O ako naway iyong pagpalain at palawakin ang aking nasasakupan na ang iyong kamay ay sumaakin at ingatan mo ako sa kasamaan upang huwag akong maghirap." At ipinagkaloob ng Diyos sa kanya ang kanyang hiniling. Praise God. Tayo po'y manalangin. Panginoon, marami po salamat sa umagang ito. Sa bilang ng mga mananampalataya na dinako mo sa lugar na ito, ako po'y walang magagawa. Kailangan po kita, ang iyong pangunguna, ang iyong pagkilos, ang iyong anointing, Panginoon, sa pangangaral ng iyong salita. Pahiran mo ang labing ito, Panginoon, ang mga salita mo'y ilagay mo sa aking labi. Panginoon, ikaw ang personal na mangusap sa bawat isa. Tulungan mo, Panginoon Diyos, ang bawat isa sa umagang ito, Panginoon, na maaaring sila'y nakaranas, Panginoon, ng hindi mabuting karanasan sa kanilang nakaraan, Panginoon. Ikaw ang magpagaling, magpalaya sa umagang ito. Ito pong aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Lahat ay magsabi ng Amen! Palakpakan natin ang ating Panginoon. Praise God. Mangangaral po ako sa paksang ito, naming your future. Naming your future. Sa Tagalog, pangalanan mo ang iyong hinaharap.
Pangalanan mo ang iyong kinabukasan. Ano ang pinapangalan mo sa iyong hinaharap? Future. Ano ang pinapangalan mo sa kinabukasan ng iyong mga anak? Amen? Una po natin pag-usapan, traumatic past experiences. Traumatic past experiences. Lahat po tayo dito ay siguradong may nakaraan. Can you say amen? At yung nakaraan po natin ay merong mabuti at meron din namang hindi mabuti. Kaya lang, ang problema sa ating mga tao, mas nagiiwan ng malaking marka sa atin yung mga hindi magandang pangyayari. Yun madalas ang naaalala o nagpapaikot-ikot sa isipan natin. Yung mga hindi magandang nakaraan. Amen? Baka ngayong umaga, meron sa lugar na ito na ikay nakaupo dyan hanggang ngayon, bit-bit mo ang masamang nakaraan. Amen? Katulad nung nanay dito ni Jabez, ipinangalan niya sa kanyang anak ay Jabez dahil siya'y nahirapan. 1 Chronicles 4:9, si Jabez ay higit na kagalang-galang kaysa kanyang mga kapatid at tinawag ng kanyang ina ang kanyang pangalan na Jabez, na sinasabi sapagkat ipinanganak ko siya ng may kahirapan. So yung nanay po dito ni Jabez ay nakaranas ng hirap o mahirapan. Una, amen, sa kanyang panganganak. Hindi naman po talaga madali ang manganak. Naalala ko nung manganganak na si Rulin kay Ruth, pagdating ko doon sa maternal clinic sa Mandaluyong, malaking lying-in po yun, talagang yung paanakan lang siya. Yung ibang mga nanay, yung nakaganon sa dingding, tapos parang may hinihipan. So yun yung eksena na datnang ko. Pagdating ko doon sa lying-in sa maternal clinic, amen? Ang tawag po doon ay labor. Tama po ba sa mga nanay nandito? Nagle-labor. Tapos, narinig ko, kagabi pa daw sila nagle-labor. Labor pa lang yun, ha? Ganun na yung nararanasan nila, paano pa pag nanganak na? Amen? Okay. Hindi ko po ito sinasabi para takutin yung mga single ladies natin dito. Na mga anak, amen po ba? Sabi ng Bible, blessing ang anak. Sabi ng Bible, blessing ang anak. Pamanang galing sa Diyos. Amen. Sa Psalms 127. Amen. Ako po mga kapatid, gusto ko pang magkaroon ng isang anak. Kaya lang sabi ni Rolin, palibasa, hindi kasi kayo ang nanganganak. Huwag niya po ako isumbong. Pero meron pong mga nanay na parang, di ba, pero meron namang mga nanay na parang dumighay o umutot lang. Di ba yung ganun, parang, lumabas na yung bata. Iba-iba di ba? Pero majority, mga kapatid, ay hindi po madali ang mga anak. Amen po ba? Katulad ng nanay ni Jabez, nahirapan siya. So ikalawa, anong ibig sabihin ng nahirapan? Nahirapan yung nanay ni Jabez. Siya po ay pwedeng nahirapan in terms of relation. Amen? Wala pong, amen, excuse lang po, pwede pong pasarado ng glass door kasi para hindi po lumabas yung lamig. Thank you bro. Salamat, God bless. Walang nabanggit na asawa niya, yung tatay dito ni Jabez. Pag binasa niyo po, hindi binanggit yung kanyang tatay o kung sino man yung kanyang tatay. So, posibleng namatay na at mahirap nga naman yon, mahirap magpalaki ng mga anak ng nag-iisa. O kaya naman, posibleng iniwanan sila ng tatay ni Jabez. Natural. Mahirap yon at masakit pa. Kung kailan nagdadalang tao na yung nanay ni Jabez, tsaka naman siya iniwan. Amen? Para bang sabi ng nanay dito ni Jabez, pagtapos niya akong buntisin, relate po na Rebecca. Biro lang po na. Biro lang po na Rebecca. Amen. Tsaka niya ako iniwan. Amen. So, panganganak, in terms of relation, ikatlo, nahirapan siya dahil sa kanilang kalagayan o maaring mahirap yung panahon o kapaligiran na sila'y nabubuhay. Amen. Pwedeng mahirap lang sila. O kaya naman, naghihirap yung kanilang bansa sa oras na yan. Ang taas ng mga bilihin, bagsak ang ekonomiya,
Amen? Parang hindi niya alam kung paano matutustusan ng pangangailangan nitong kanyang ipinagbubuntis na anak. Sabi ko, paano na to? Wala akong asawa. Ako lang mag-isa magpapalaki dito. Paano ko palalakihin ito? Mahirap lang kami. Amen? So ito po mga posibleng dahilan na naranasan ng nanay na ito, bakit siya nahirapan o nahihirapan. Meron siyang hindi magandang past experience. At lahat po ng tao o halos lahat ng tao ay meron pong hindi magandang past experience. Tulad ng failed relationship, paghihiwalay ng mag-asawa, pinamigay o pinaampon ng magulang, sexual abuse tulad ng rape at molestation, pangmomolestya, nabully, malubhang aksidente, pagkamatay ng mahal sa buhay, at marami pang iba. Amen po ba? Hindi ko na po inilista lahat. Amen? Ngayon, mga kapatid, hindi po issue yung pangyayari, kundi ang talagang issue ay kung ano ang nagiging reaksyon mo pagtapos mangyari yun sa'yo. Paano mo hinaharap ang mga ganong klaseng kaganapan sa buhay? Paano mo pinoproseso sa iyong isipan? Doon nagkakaroon ng problema. At malimit mga kapatid, na nararanasan at nararamdaman natin sa mga ganitong pangyayari ay pain at fear. Sakit at takot. Nasaktan tayo, natakot tayo, and that pain and fear can turn into trauma. Yung sakit na yon, nakaramdam ka rin ng takot, yun ay pwedeng humantong sa pagka-trauma. Amen? Hallelujah. Ang mga hindi ka nais-nais na pangyayari sa ating buhay ay nagdudulot ng sakit at takot na humahantong sa trauma o pagka-trauma. Kaya nga pong pamagat ng first point ay traumatic past experiences. Maraming tao ngayon ang trauma, natotrauma dahil sa hindi magandang nangyari sa kanila sa nakaraan. Sabi ng Oxford Dictionary, ang trauma daw ay deeply distressing and disturbing experience. Kapag sinabing distressing, nakakabalisa. Kapag sinabing disturbing, nakakabagabag. Kaya daw ang trauma, amen, ay isang malalim na pagkabalisa o pagkabagabag na karanasan. Amen? Sa madaling sabi mga kapatid, ang matrauma ay hindi magandang karanasan. Amen? Hindi ko po alam, pero ikaw ba'y na-trauma na rin? Dahil sa hindi magandang nangyari sa iyo sa nakaraan? Amen? Ang nanay po dito ni Jabez ay may trauma. Siya ay nahirapan o nahihirapan. Buti nga, pinanganak pa niya si Jabez. Baka ang iniisip niya sa oras na ito ay ipalaglag na lang ang anak niya. Amen? At yun nga din, mga kapatid, may mga nanay na trauma din sa panganganak, kaya siguro may mga nanay na iisa lang ang kanilang anak. Amen? Ayoko na ulit mag-anak. May mga taong ayaw mag-asawa. Bakit? Dahil naghiwalay ang kanilang magulang. O kaya naman, lagi nag-aaway ang kanilang magulang. O kaya naman, hindi naging magandang kanilang past relationship sa mga naging boyfriend at girlfriend nila. Kaya, ngayon, ayokong mag-asawa. Nakita ko sa aking mga magulang, puro bugbugan, puro sakitan, nagdadala ng trauma sa kanila. Andyan pa po ba kayo? Ayokong pumasok sa ganyang relasyon. Nakita ko yung aking mga magulang. Tapos naghiwalay lang sila, napabayaan kami, at ito kami ngayon. Trauma! Nandiyan pa po ba kayo? May pinsan nga si Rulin, babae. Sila ay dating mayaman, yung pinsan niya na yon. Kaya lang yung nanay, yung tita ni Rulin, nagloko, nakipagrelasyon sa ibang lalaki, kaya nauwi sa hiwalayan at pinalaya sila nung tatay. Napunta sila ngayon sa aming tinirhan sa Mandaluyong, yung Addition Hills, yung pinakamalaking squatters area sa Mandaluyong, at talagang hirap sila sa buhay hanggang ngayon. Siya ay 40 years old na, yung pinsan niya na yon, na babae at wala pa ring asawa hanggang ngayon. Bakit? Pwedeng trauma sa nangyari sa kanila sa nakaraan. Ayoko mag-asawa. Amen? May mga taong ayaw magpagamot sa ospital kasi napakamahal.
O kaya naman, lahat ng kamag-anak nilang dinala sa ospital, namatay lahat. Trauma. Amen po ba? Tapos may nakita ako sa Facebook, ito'y random post, picture ng 3 tao, tatay, nanay at anak, nakalagay sa caption, yung nanay ay namatay 3 taon nang nakaraan. Hindi ko po alam kung nakita nyo ito. So, nabyudo yung tatay. Kaya lang, hindi siguro nakayanan ang lungkot ng pag-iisa at mga pressure sa buhay, na-depress, nagpakamatay. So, doon sa picture, para naka-black and white yung nanay at yung tatay, yung anak nasa gitna, naiwan ng mag-isa. Yung anak siguro ay 5 or 6 years old pa lang. Imagine mga kapatid, ako I believe nakaka-trauma yon sa bata. Anong buhay ang dadatnan niya habang lumalaki siya? Wala na akong mga magulang? Hindi ba nila ako mahal? Hindi ba nila ako gustong alagaan? Lord, no, minsan sinisisi pa ang Panginoon, bakit namatay po sila kaagad? Trauma. Amen? May mga taong ayaw makihalubilo sa ibang tao dahil pwedeng nabully, nireject, pinahiya, trauma. Diba? May kilala ba yung mga tao ayaw makihalubilo? Amen? So lagi nag-iisa, isolated. Ang kapatid, pwede na meron din silang pangit na nakaraan. Amen? Yung mga nangyayari ngayong barilan sa school, nakakatrauma yon sa mga magulang, teachers at estudyante, lalo na sa mga biktima. Sa mga namatay. Amen? Biruin nyo mga kapatid. Amen? Para sa mga magulang, papapasukin ko pa ba yung anak ko sa school? Nandiyan pa ba kayo? Yung mga estudyante naman siguro, lalo na yung naka-eksena ng ganun, papasok pa ba ako sa school? Bakit? May barilan. Amen? So ngayon mga kapatid, hindi lang yun ang nangyayari, yung mga binanggit ko ay ayaw na o takot nang sumubok ulit dahil na-trauma na. Amen? Pero may mas malubha pa na ginagawa ang tao sa kanyang traumatic experience. Yun po ang pangalawa nating pag-usapan. Pangalawa nating pag-usapan, naming your future. Amen? Naming your future. May mga tao na yung kanilang traumatic past experiences ay nagiging pangalan at identity nila. Amen? Alam niyo po mga kapatid, sa Bible, ang pangalan ay napakahalaga. Hindi po katulad sa panahon natin ngayon, basta may maipangalan na lang sa ating mga anak. O para bang ginagawang biro ang pagpapangalan. Dito po sa Pilipinas ay merong mga tao na ang pangalan nila ay Macaroni 85, Spaghetti 88, at Sincerely Yours 98. Ito pong tatlong ito ay magkakapatid. Amen? Tapos itong si Spaghetti, gusto niya na ang magiging mga anak niya ay merong cheese sa pangalan nila. At yun nga ang ginawa niya, nagkaroon siya ng 2 anak na pinangalanan niyang Cheese Pimiento at Parmesan Cheese. Totoo po ito, search niyo po mamaya. Amen? Tapos meron pang pangalan na Drink Water. O siguradong hindi niya makakalimutang uminom ng tubig. At meron pa mga kapatid, sila ay kambal, ang pangalan nila ay McDonald at Jollibee. Halatang mahilig sa fast food ang magulang nila. Amen? So, ganun po magpangalan ng tao ngayon. Pero sa Bible times, napakahalaga po ng pangalan. O pagbibigay ng pangalan. Dahil ang pangalan po sa panahon nila ay merong kahulugan. Merong ibig sabihin. Yun ay pwedeng tumutukoy sa katangian, kalikasan ng tao na yon, o kung ano yung ginawa ng Diyos sa kanya, o kung anong kaya niyang gawin, o pwede niyang gawin. At syempre, ang pangalan ay dadalin habang buhay. Tama po ba? Ang pangalan dadalin habang buhay. Lahat, pag pumunta kayo sa sementeryo, lahat ng mga lapida merong pangalan. Amen? Kaya lang mga kapatid, isa sa ginagawa ng tao, sila ay nagpapangalan ayon sa kanilang karanasan o naranasan. May isang babae sa Bible, ang pangalan niya ay Naomi, pero pagbalik niya sa kanilang bayan sa Bethlehem, pinalitan niya ang pangalan niya na Mara. Ruth chapter 1 verses 19 to 20. Kaya nagpatuloy silang dalawa sa paglalakbay hanggang sa nakarating sila sa Bethlehem. Nabigla ang mga tao roon sa kanilang pagdating. Sinabi ng mga babae, si Naomi ba talaga ito? Sinabi ni Naomi sa kanila, huwag niyo na akong tawaging Naomi, kundi tawagin ninyo akong Mara. Dahil pinapait ng Diyos na makapangyarihan ang buhay ko. Ang ibig sabihin po ng Naomi ay pleasant, kaaya-aya, pero pinalitan niya ng Mara, na ang ibig sabihin ay kapaitan.
Bakit ganon? Amen. Mababasa niyo po sa mga naunang talata, si Naomi po ay merong asawa at 2 anak. Nagkaroon ng matinding kagutuman sa Israel, kaya napilitan silang mangibang bayan sa lugar ng Moab. Kaya lang yun ay kalaban ng Israel. Pero pagdating nila doon sa Moab, mga kapatid, namatay ang kanyang asawa at 2 anak. Hindi magandang karanasan. Kaya para kay Naomi, bakit naman ganito? Ano ba namang buhay ito? Pagbalik niya ngayon sa Bethlehem, nakita siya ng mga kababayan niya, siguro umalis si Naomi na, ano bang tawag doon? Yung talagang pangbinibining Pilipinas. Kaaya-aya. Kaya lang, pagdating niya sa Bethlehem ulit, pagtapos ng maraming taon, nagulat ang mga tao, si Naomi na ba talaga ito? Anong nangyari? Bakit parang tumanda? Bakit nangyari sa kanya yun? Dahil puro stress ang buhay. Alam niyo mga kapatid, ang stress, nakakapangit. Ang sabi ko, ang stress, nakakapangit. Sinong stress? Tignan mo yung katabi mo. Biro lang. Amen. Biruin niyo mga kapatid, nagtaka yung mga tao. Kasi hindi magandang karanasan ang naranasan ni Naomi sa Moab. Kaya pagkita ng mga kababayan niya, si Naomi na ba talaga ito? Nasa na yung dating pleasant, yung kanyang pleasantness? Nasaan? Ang nakikita nila kay Naomi siguro madilim, panghihina. Amen. Sumagot siya, huwag niyo na akong tawaging Naomi. Tawagin niyo na akong Mara. Maramot ang buhay. Hindi na kaaya-aya ang pangalan ko, mapait na ang pangalan ko. Kasi ibig sabihin ng Naomi, kaaya-aya. Ang Mara, pait. Amen? Pinayagan niyang maging pangalan at identity niya ang kanyang masamang nakaraan papuntang hinaharap. Naomi is naming her future bitterly. Hindi na, mapait na ako ngayon. At ito na ako, mamamatay na akong mapait. Andiyan pa po ba kayo? Ito na ang pangalan ko hanggang sa mamatay ako. Ito na ang kahihinat na ng buhay ko hanggang sa huling hininga ko. Mapait ang nakaraan ko, kaya magiging mapait na din ang hinaharap ko. Maraming mga taong ganon. Buti kung siya lang. Ang mas problema mga kapatid, may mga tao na yung kanilang hindi kaaya-ayang karanasan na nakaraan ay pinapasa nila sa kanilang mga anak. Ulitin ko, pakinggan niyo po ito, lahat ng mga magulang na narito, may mga tao na yung kanilang hindi kaaya-ayang karanasan sa nakaraan, pinapasa nila sa kanilang mga anak. Yun yung nangyari sa nanay ni Jabez. Siya ay nahirapan sa panganganak o nahirapan sa buhay at yung hirap na yon isinalin niya sa kanyang anak sa pamamagitan ng pagpapangalan sa anak niya. Pinangalanan niyang Jabez, na ang ibig sabihin ng Jabez ay hirap o nagiging sanhi ng hirap. Anak, nahirapan ako. Kaya ipapangalan ko sa iyo, hirap. Kaya kung tatanungin nila si Jabez noon, amen, anong pangalan mo? Hirap. Oh, nandito na si Hirap. Nandito na yung gumagawa ng hirap. Naku po, umalis na tayo, may hirapan tayo dyan. Amen? Ganon din si Rachel, asawa ni Jacob. Nahirapan din siya sa kanyang panganganak, sa kanilang bunsong anak. Ang pinangalan niya ay Benoni. Amen? Genesis 35:18, isinilang ang sanggol, ngunit nasa bingit ng kamatayan si Raquel, sa English, Rachel. Bago siya malagutan ng hininga, pinangalanan niyang sanggol na Benoni. Ang ibig sabihin din po ng Benoni ay hirap. Nahirapan ako. Hirap ang ipapangalan ko sa anak ko. Hirap ang magiging kalagayan niya habang lumalaki siya. Meron pang isang nanay, hindi siya pinangalanan ng Bible, pero pinangalanan niya ang anak niya, amen, na Ikabod, 1 Samuel 4:20-22, nang nag-aagaw buhay na siya, sinabi sa kanya ng mga manghihilot, lakasan mo ang loob mo, lalaki ang anak mo. Ngunit hindi siya sumagot.
Bago siya namatay, Ikabod ang ipinangalan niya sa bata dahil sinabi niya, wala nang kaluwalhatian ng Diyos sa Israel. Sinabi niya ito dahil naagaw ang kahon ng Diyos at namatay ang asawa niya at binan niyang lalaki. Ang ibig sabihin po ng Ikabod, hindi na natin kasama ang Diyos. Ikabod ang ipapangalan ko, hindi na natin kasama ang Diyos. Kaya itong batang ito, I believe, hindi na rin ito sasamahan ng Diyos. Kaya Ikabod ang pangalan mo. Negative din. Ano nakita niyo mga kapatid? Ang mga magulang, pwede nilang pangalanan ang hinaharap ng kanilang mga anak. Nandiyan pa po ba kayo? Amen. Okay. May napansin ako dito. Napansin niyo po ba na yung mga binanggit nating halimbawa ay mga nanay? Pwede ko ba makita ang kamay ng mga nanay? Napansin niyo, lahat ng binanggit na halimbawa, nanay ang karakter. Si Naomi, nanay ni Jabez. Si Rachel, nanay ni Ikabod. Lahat babae, lahat nanay. So mangungusap muna ako saglit sa mga nanay. Mga nanay! Mga nanay! Narinig ko po ito nung nakaraang couples fellowship na ang mga babae ay mas family-oriented kaysa sa lalaki. Yung mga babae pala talagang family is family. Family is love. Pero ang mga lalaki pa minsan, busy sa talyer, busy sa sports, busy kung saan. Pero ang mga babae talagang, amen, maalalahanin, maalaga, at mapagmahal ang mga babae o mga nanay sa pamilya. At praise God. Thank you sa mga nanay. Kaya lang, meron pang isa mga kapatid, ang mga babae daw ay mas maramdamin. Mas emosyonal. Yung hawak pa lang ng mic, kitang-kita ko dito sa church. Ay, totoo. Kita ko po sa Patterns House Materos. Amen. Talagang hawak pa lang ng mic sa test. Di pa ka nagkukwento, umiyak na ka. Hallelujah. Kaya po dito sa ating mga binanggit na halimbawa, ang mga nanay po na ito na maalalahanin, mapagmahal, emosyonal, ay ipinasa ang kanilang nararamdaman. Lalo na yung kanilang sakit na nararamdaman, ang kanilang nararanasan sa kanilang anak. So, pwedeng nature ng babae. Amen? Yung nanay ni Jabez, nahirapan ako, kaya dapat mahirapan ka rin. Mga nanay, dyan pa po ba kayo? Amen? May mga nanay po, magulang na ganon. O, hindi na nanay, magulang na. Na yung kanilang hindi magandang karanasan ay gusto nilang maranasan din ng kanilang anak. Anak, mahirap lang tayo. Kaya huwag ka nang umasang aasenso pa ang buhay mo. Mamamatay na tayong mahirap. Naming your future. Anak, lahi tayo ng obog. Walang mangyayari sa iyo sa pag-aaral mo. Magtrabaho ka na lang. Naming your future. Anak, lagi akong bigo sa pag-ibig eh. Kaya hindi na ako magtataka kung ikaw din, magiging papalit-palit ang nakakarelasyon mo. Naming your future. May mga magulang na ganon. Nandiyan pa po ba kayo? Anak, yung lolo mo, yung lola mo, yung tito mo, yung tita mo, yung pinsan mo, lahat namatay sa cancer. Kaya baka pwede, ikaw din, baka magka-cancer. Naming your future. Anak, mag-aasawa ka na? Kaya mo na ba? Ang hirap kaya mag-asawa. Nung nag-asawa ako, wala kaming makain. Ang hirap ng buhay. Mga magulang, amen, makinig. Nakarinig na kasi ako ng ganon. Makinig, lahat ng mga magulang. Huwag ninyong ipasa, isalin, at pangalanan ang hinaharap ng inyong mga anak base sa inyong hindi mabuting karanasan sa nakaraan. Ikaw yun. Ikaw yun. Pero pwedeng hindi maranasan ng iyong mga anak ang naranasan mo sa nakaraan. Andiyan pa po ba kayo? That's why I'm preaching this.
Amen? Do not name your child's future based on your painful, traumatic past experiences. Why? Because that is not right. Anak, ganito tayo eh. Kaya for sure, ikaw, not right. Nakita mo naman, di ba? Kita mo naman. Not right. Pag ginagawa mo yon, pinapangalanan mo kanilang hinaharap. You are naming their future. Amen? Dahil ang totoo, mga kapatid, amen, lahat po ng mga magulang na narito, salamat, dinadala ninyo ang inyong mga anak, pwedeng hindi nila maranasan ang masamang naranasan mo noon, lalo na ngayon na sila ay nandito na sa church. Nakakapakinig, natuturuan, nagagabayan sila ng salita ng Diyos. Pwedeng ikaw noon walang gabay. Kaya ganun ang nangyari. Kaya wag mong itulad ang iyong anak. Kaya nga pinapadala ko ang inyong mga anak dito sa church. Nakakapakinig sila ng salita ng Diyos na magtuturo sa kanila kung ano ang dapat at tamang gawin sa kanilang buhay. Amen? Kaya nga pinapa-invite ko, kaya nga may discipleship. Nagtuturo pag Sabado. Amen? May dalawang bagay po tayong dapat gawin, mga kapatid. Para sa mga magulang at mga anak. Para sa bawat isa. Para makausad tayo sa ating buhay. Para maging maayos ang takbo ng ating buhay. Para maging matagumpay ang ating kinabukasan. Sinong gusto na gano'n ang mangyari sa iyo at sa iyong mga anak? May dalawa pong bagay tayong dapat gawin. Okay, andyan na. The damage has been done. Pwedeng pangit ang iyong nakaraan. Amen? Pero mga kapatid, ang magandang balita ngayong umaga, hindi pa huli. Pagdating sa Diyos, hindi pa huli. Amen? Una, bring your traumatic past experiences to God. Bring your traumatic past experiences to God. Ganun ang ginawa ni Jabez. 1 Chronicles 4:10. Si Jabez ay dumalangin sa Diyos ng Israel. Nang pangalanan si Jabez ng kanyang nanay na hirap, hindi nagmukmok si Jabez. Hindi sinisi ni Jabez ang kanyang nanay, kundi ang ginawa niya ay lumapit at nanalangin sa Diyos. At sasabihin ko po sa bawat isa ngayong umaga, he did what is right and best. Ginawa ni Jabez kung ano ang tama at nararapat at pinakamabuti. Siya ay lumapit, tumawag na nalangin sa Diyos. Amen po ba? Hindi siya nagmukmok, hirap daw ako, hirap. Hindi. Amen. Ang ginawa agad ni Jabez, lumapit siya sa Diyos. At yun din ang dapat mong gawin kung ikaw ay merong pangit, hindi mabuti, masamang karanasan sa nakaraan. Amen po ba? Bakit naman tayo lalapit sa Diyos? Dahil una, because God is an expert in every good work. Ang sakit ng nakaraan ko, lumapit ka sa Diyos. Expert ang Diyos na magpagaling ng mga nasaktang puso. I will say it again. Expert ang Diyos na magpagaling ng mga nasugatang puso. Psalms 147:3, pinagagaling niya ang mga pusong nabigo, praise God, at ginagamot ang kanilang mga sugat. Amen. He heals the brokenhearted and binds up their wounds. Amen. Tinatanggihan ako ng mga tao, parang walang gustong makipagkaibigan sa akin. Pati mga magulang ko, parang walang pakialam sa akin. Lumapit ka sa Diyos, sapagkat ang sino mang lumalapit sa Diyos ay hindi niya itinataboy. Psalms 27:10, iwanan man ako ng aking mga magulang, kayo naman, Panginoon, ang mag-aalaga sa akin. Though my father and mother forsake me, the Lord will receive me. Amen! Laging tanggap ng Panginoon, hindi tinataboy ng ating Panginoon ng sino mang lumalapit sa Kanya. Ang gulo-gulo na ng buhay ko, puro sablay, puro kabiguan. Lumapit ka sa Diyos sapagkat expert ang Diyos sa pagpulong sa ating mga pangangailangan. Hebrews 4:16, kaya huwag tayong magatubiling, lumapit sa trono ng mawaing Diyos upang matanggap natin ang awa at biyayang makakatulong sa atin sa panahon ng pangangailangan. Pagod na ako sa mga nangyayari sa buhay ko. Ganito na lang ba palagi? Lumapit ka sa Diyos, expert ang Diyos, magbigay ng kapahingahan.
Matthew 11:28, lumapit kayo sa akin. Kayong lahat na nahihirapan. Sino nahihirapan ngayong umaga? At nabibigatan sa inyong pasanin. Pagod na ako, ang bigat na ng aking mga daladalahin. Anong sabi? Bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Amen? Yun ang dahilan, mga kapatid, bakit lalapit ka sa Diyos. Ano man ang iyong pangangailangan, kaya lahat sagutin, solusyonan, tugunan ng Panginoong Diyos. Bakit pa tayo lalapit sa Panginoon? Ikalawa, because God is the God of the past, present, and future. Amen? One of my favorite verse, Jeremiah 29 verse 11. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and mga kapatid, amen? Nandun yung salitang future. Ang iniisip ng Diyos sa atin para sa hinaharap ay mabuti. Tapos ikaw naman, ang iniisip mo sa sarili mo at sa anak mo para sa hinaharap ay hindi mabuti. Magkabaliktad kayo ng Diyos. Ako, mas maniniwala ako sa Diyos kaysa sa iyo. Amen? Lagi mong tatandaan, kapatid ko sa Panginoon, na hindi ka Diyos. Ulitin ko, hindi ka Diyos. At dahil hindi ka Diyos, hindi mo alam ang lahat. Pati ang hinaharap. At dahil hindi mo alam ang hinaharap, huwag mong pangunahan ng Diyos. Nagsasabi ka kagad kawa ka na? Mayroon mag-asawa. Ngayon. Are you God? Are you God? Ganito yung buhay natin yung hinaharap, papangit yan. Magaging magulang. Are you God? Nagsasalita ka na parang alam mong hinaharap? Are you God? Anak, ganito na lang. Are you God? Di ba? Kaya yung mga magulang na nagsasabi, naku anak, huwag ka maglilingkod sa Panginoon, magugutom ka lang, maghihirap ka lang. Mas marunong ka pa kaysa Diyos? Lilingkod ako sa Panginoon? Amen? Di naman kami nagutom. Mas marunong ka pa kaysa Diyos? Kasi alam ko ang talatang ito. Amen? Alam niyo mga kapatid, tignan mo sabi ng Bible, Psalms 37:25, ako'y naging bata at ngayon matanda na. Ngunit hindi ko pa nakita kahit kailan na ang matuwid ay pinabayaan ng Panginoon. O ang kanyang mga anak ay namamalimos ng pagkain. Anong ikinakatakot mo? Kung alam mong kayo ay nasa Panginoon, ang mga anak mo naglilingkod sa Panginoon. Ang sabi, ang mga namumuhay ng matuwid, naglilingkod sa Panginoon, nagtitiwala sa Panginoon, hindi pababayaan ng Panginoon. Ni hindi nga daw makikitang mamamalimos ng pagkain. Kaya alam nyo mga kapatid, yes, amen, nananampalataya ako sa Diyos. Dumating man ng araw na mawala na kami ni Rulin sa mundong ito, but I am strongly believe, hindi mamamalimos si Ruth. Amen. Hindi! Amen. Sapagkat yan ang pangako ng Diyos! Amen. Hindi niya pababayaan. Ikaw at ang iyong mga anak. Amen po ba? Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Praise God! Hallelujah! Inaawit natin ito mga kapatid. Hawak mo, kinabukasan ko, walang ikakatakot, Panginoon. Ano yung kinakanta mo lang? Pero hindi mo pinanghawakan? Ako'y hawak mo, mga kapatid. Hawak ng Diyos ang ating kinabukasan. Mas alam ng Diyos ang hinaharap kaysa sa atin. Kaya ang tamang gawin, ipagkatiwala natin ang ating buhay at ang buhay ng ating mga anak sa Diyos. Ang ganda ng sinabi ni Corrie ten Boom. Amen? Paki-flash, never be afraid to trust an unknown future to a known God. Wag na wag kang matatakot na ipagkatiwala ang hindi mo nalalamang hinaharap sa nakikilalang Diyos. Because God, He holds the future. Amen? Hallelujah. God is the God of past, present, and future. Amen?
Ang Diyos nandun na sa future. Alam na niya ang future. Alam na niya ang mangyayari sa future. Kaya ano pang ikinakatakot mo? Ang gagawin mo na lang, magtiwala ka sa Panginoon. Gawin ang kanyang kalooban. Amen po ba? Isa pa mga kapatid, bakit tayo lalapit sa Diyos? Amen. Baka hindi mo pa alam. Dahil siya ang Diyos na nagpapala. Because God is the God of blessing. Tignan niyo ang panalangin ni Jabez. Amen. 1 Chronicles 4:10, at si Jabez ay dumalangin sa Diyos ng Israel na nagsasabi, O ako naway iyong pagpalain, palawagin ang aking nasasakupan, ng iyong kamay sumaakin, at ingatan mo ako sa kasamaan, upang wag akong maghirap. Ang pinangalan kay Jabez ay hirap. Maghihirap siya, mahihirapan siya. Pero mabuti na lang, kilala ni Jabez ang kanilang Diyos. Ang Diyos ng Israel, ang Diyos na kanilang sinasamba, na ang Diyos na kanilang pinaglilingkuran, sinasamba, ay Diyos na nagpapala, Diyos na nagpapalawak, Diyos na nag-iingat. Yun yung nilalaman yan. Pagpalain, palawakin, ingatan. Amen? Kaya alam nyo mga kapatid, huwag nating kulungin ang ating sarili sa nakaraan. Kasi yun na maraming tao ngayon, kinukulong mo lang yung sarili sa nakaraan. Kaya hindi ka makausad-usad. Nandun ka na lang palagi sa nakaraan. Pero ang totoo mga kapatid, ang Diyos may inihahandang mabuti sa hinaharap. Kaya lang ikaw lagi nakakulong na doon sa hinaharap. No! Mga kapatid, huwag din nating kulungin ang ating mga anak sa ating nakaraan. Ang Diyos ay merong hinahandang mas higit o mas malawak para sa atin. Sabi, palawakin. Panginoon, pagpalain mo ako, palawakin mo ako. Amen. Ibig sabihin yung pwede pang i-expand ng Diyos ang ating influence sa ibang lugar. Pwede bang i-expand ng Diyos ang kanyang favor sa atin sa paningin ng ibang tao? Meron dito. Nakilala ko lang siya, isang business. Nung dumating ako sa Pateros. Ngayon, meron na silang 4 na business. Expanding because our God is the God who expands. Yun ibig sabihin ng Panginoon, palawakin mo ko. Hirap ang pinangalan sa akin, pero ikaw ang Diyos ng pagpapala, pagpalain mo ko, palawakin pa. Kamusta ka? Kilala mo ba ang Diyos? Yun ang problema. Kasi hindi mo kilala ang Diyos. Kung sino siya at anong kaya niyang gawin. Buti na lang si Jabez, kilala niya ang Diyos. Lapit siya agad, hindi. Punta ako sa Diyos, ang Diyos na nagpapala. Nagpapalawa, nag-iingat. Amen po ba? At dito ako magtatapos mga kapatid, 2 points lang ito. Amen. Bring your traumatic past experiences to God. Ikalawa, name your future based on God's Word. Name your future based on God's Word. Pangalanan mo ang iyong hinaharap, hindi ayon sa iyong nakaraan. Hindi ayon sa nakaraan ng iyong mga magulang o kamag-anak, kundi ayon sa sinasabi ng salita ng Diyos. For I know the plans. Sarap, lagi kong binabanggit yon. I have for you. Ang sabi ng Panginoon, meron siyang mabuting plano sa akin at tinaharap. Yun ang sinasabi ng salita ng Diyos. Amen. Si Jabez, pinangalanan siya ng hirap. Ang kanyang buhay at ang kanyang hinaharap ay magiging mahirap. Pero, hindi siya pumayag. Hindi siya pumayag. Hindi siya pumayag. Amen. Pakibalik sa verse 10, O naway iyong pagpalain, palawakin ang aking nasasakupan, na ang iyong kamay ay sumaakin at ingatan mo ako sa kasamaan, upang wag akong maghirap. With exclamation point. Pinangalanan siyang hirap. Pero hindi siya pumayag. Ayokong maghirap. Pinangalanan ako ng nanay ko, ng magulang ko, maghihirap daw ako. Pero I will make a stand. Hindi ako maghihirap. Kumusta ka? Yes, lalapit ka sa Diyos, pero may pangalawa pang gagawin. Magpapasya ka. Magpapasya ka. Tingin kayo lahat sa akin, mga kapatid. Ikaw ang gagawa ng iyong buhay. Ikaw ang magpapasya kung anong mangyayari sa iyong buhay, maging sa hinaharap. Ikaw. Anong ginagawa mo ngayon?
Nakatingin sa nakaraan ng iyong mga kamag-anak. Ganito sila eh. Ganito na rin ako. Ikaw ang gagawa ng pagpapasya. Amen? Yung attitude ni Jabez, yun ang tamang attitude at yun din dapat ang attitude mo. Amen? Nung sinabing, anak, hirap ang anak, ang pangalan mo. Sabi ni Jabez, no, this is not right. This is unacceptable. Hindi ito katanggap-tanggap and this is not what the Word of God says. Hindi ito katanggap-tanggap at hindi itong sinasabi ng Diyos para sa akin. Amen po ba? Oo, ang pamilya namin, puro hiwalay, puro broken family, walang matinong pag-aasawa, pero hindi ako pumapayag. Meron akong Diyos. I have Jesus. Hindi yun mangyayari sa akin. Amen? Oo, ang ikinamatay ng pamilya namin, lahat sakit na cancer, pero hindi ako pumapayag. You will make a stand. Hindi yun mangyayari sa akin. Dahil meron akong Diyos, I have Jesus. O ang pamilya namin galing sa hirap, talagang mahirap, pero hindi ako pumapayag. Hindi yun mangyayari sa akin. Dahil meron akong Diyos, I have Jesus. Nandiyan pa po ba kayo? O tatanggapin mo na lang? Amen? Bakit sinasabi kong I have Jesus? Dahil yung ginawa ni Jesus sa krus, siya'y napako para bayaran at tubusin ang lahat ng sumpa ng kasalanan, sumpa ng kahirapan, sumpa ng sakit at karamdaman, sumpa ng kabiguan, sumpa ng kasiraan, sumpa ng pagkawasak. Amen po ba? Nung napako si Jesus doon sa krus, binayaran niya lahat ng sumpa na ikinakatakot mo na baka dumating at mangyari sa'yo. Ang gagawin mo na lang mga kapatid, ibigay mo yung buhay sa Panginoon, manampalataya ka sa Kanya, at huwag mong tanggapin na mangyari sa'yo yung mga nangyari sa iyong mga kamag-anak na hindi magandang karanasan. Amen po ba? Nang tanggapin natin si Jesus sa ating buhay, tayo ay naging mga anak ng Diyos. At nang tayo maging mga anak ng Diyos, dapat naghihirap tayo? Anak ako ng Diyos, tignan mo. Mas mahirap pa kami sa daga. Aba kung gano'n lang mga kapatid, ako na mismo number 1, ayoko na rin. Amen po ba? Ako magiging anak ng Diyos, magiging mahirap kami, magiging masakiting kami, mamamatay kaming lahat sa Ha? Yun ang maging anak ng Diyos? Yun ang iniisip mo? Eh, pues, mali ka. Amen po ba? Nandiyan po ba kayo? Amen? Hallelujah. Kaya mga kapatid, ngayong umaga, papangalanan mo ang iyong hinaharap ayon sa sinasabi at pangako ng Diyos. Gagawa ka ng pagpapasya, maninindigan ka. Hindi itong sinasabi ng Panginoon, hindi ito ang pangako ng Panginoon, ipaglalaban mo lahat sa panalangin. Amen? At kapag ginawa mo ang dalawang bagay na ito, kikilos ang Diyos sa buhay mo at sa kinabukasan mo. Basahin natin ulit, 1 Chronicles 4:10, at si Jabez ay dumalangin sa Diyos ng Israel na nagsasabi, ako naway iyong pagpalain, palawakin ang aking nasasakupan, ng iyong kamay ay sumaakin, at ingatan mo ako sa kasamaan, upang huwag akong maghirap. Anong sunod na sinabi? At ipinagkaloob ng Diyos sa kanya ang kanyang hiniling. Amen? Nanalangin si Jabez sa Diyos, dinala ang masamang nakaraan ng magulang niya, at hindi siya pumayag na maging ganun siya. Anong sabi sa dulo? Ipinagkaloob ng Diyos sa kanya ang kanyang kahilingan. Ayon sa mga pag-aaral, amen, sa mga nag-aaral ng Bible, si Jabez sa panahon nila ay naging kilalang lawyer ng salita ng Diyos. Nagkaroon siya ng magandang reputasyon sa kanilang bansa. Hindi siya naging hirap. Kaya kapag binasa nyo yung verse 9, amen, pwede bang pakibalik sa verse 9, hindi ko na nilagay, yung si Jabez ay naging kagalang-galang kaysa sa kanyang mga kapatid. Pinangalanan siyang hirap, pero siya ang mas naging kagalang-galang sa kanyang mga kapatid. Amen po ba? Panghuli mga kapatid, amen, ito po ay dalhin ninyo pag-uwi. Amen. 3 po yan. Paki-flash, Brother Joseph, yung bandang dulo na. Amen. Una, the God of Jabez is the same God we worship in this place. Yung Diyos ni Jabez na nilapitan niya din sa panalangin
ay ang pareho at eksaktong Diyos na pinupuri, sinasamba, pinaglilingkuran natin sa lugar na ito, sa oras na ito. Parehas sila. Kaya ibig sabihin, yung Diyos ni Jabez na nagpapala, nagpapalawak, nag-iingat, yung pa rin ang Diyos na sinasamba natin hanggang ngayon. Pangalawa, amen, sabi Brother Joseph, God can turn our miserable situation into an honorable reputation. Hirap! Sabi ni Jabez, ayokong pumayag, hindi ko tinatanggap. At naging maganda ang kanyang reputasyon. Diyan pa po ba kayo? At pangatlo, amen, do not let your past define, determine, or destroy your future. Huwag mong hayaan ang iyong nakaraan ang magdidikta ng mangyayari sa iyo sa hinaharap. Amen po ba? Ganito lang kami. Oh, naging ganyan ka nga. Kasi pinapayagan mo eh. Do not let your past. Pangit yung past. Pero pwedeng hindi maging pangit yung past. Amen? Kapag ikay nasa Panginoon. Kaya ngayong umaga, mga kapatid, kapag ikaw ay nasa Panginoon, pwede mong pangalanan ng iyong hinaharap na pinagpala. Pwede mong pangalanan ng iyong hinaharap na tagumpay. Kung ikaw ay nasa Panginoon. Dahil ang Diyos lang ang may kakayanang gumawa nun sa buhay mo at sa hinaharap mo. Palakpakan, purihin natin ang ating Panginoon ngayong umaga. Tayo po'y magsiyong lahat. Praise God. Naming your future. Naming your future. Naming. Anong ipinapangalan mo sa iyong hinaharap? Hirap, sakit, dusa, kabiguan? Anong gusto mong mangyari sa iyo sa hinaharap? Sa iyong mga anak? Ipinapasa mo sa kanila? Ang iyong masakit na nakaraan, masamang nakaraan, kabiguan sa nakaraan? Amen? Para bang gusto mong mangyari din sa kanila yung nangyari sa iyo? No, that's not right. Meron kayong Diyos. Meron silang Diyos. Dinadala mo sila dito sa church, nakakapakinig sila. Salita ng Panginoon. Nagagabayan, natuturuan. Amen. Hallelujah. Ito po'y para sa lahat, mga kapatid. Naming your future. Meron po bang first time ngayong umaga? Hindi mo pa tinatanggap ang ating Panginoong Jesus? Amen. Maraming salamat po, sister. Amen. Hallelujah. Sasamahan ka ng isang disciple dito sa church para i-lead ka sa isang prayer ng pagtanggap sa ating Panginoon. Amen. Sa lahat po ng mga first time, yung hindi nyo pa tinatanggap si Jesus sa inyong buhay, di po kami nag-aalok ng panibagong religion. Ang amin pong inaalok, amen, is a personal God, the Son of God, and His name is Jesus, na siyang namatay doon sa krus, inapo ang ating mga kasalanan, amen, binayaran ng ating mga kasalanan, upang pagdating ng araw, tayo ay magmana ng buhay na walang hanggan sa langit. Amen. Maraming salamat sa mga tumatanggap sa ating Panginoon. Amen. Ako naman po ay nangungusap sa bawat isa. Praise God. Ngayong umaga. Naming your future. Lahat tayo merong nakaraan. Pwedeng pangit na nakaraan, masamang nakaraan. Pero ang magandang balita ngayong umaga, ang iyong pangit na nakaraan ay maaring hindi mo nadalhin sa iyong hinaharap. Maaring maging iba ang kahihinatnan ng iyong hinaharap kung ikaw ay nasa Panginoon, kung ang Panginoon ay nasa iyong buhay. Lumapit si Jabez sa Diyos at hindi siya pumayag sa kanyang magiging kalagayan sa buhay. Hindi dapat mong gawin. Hallelujah. Okay, pray tayo. Lahat tayo dito, mga kapatid, merong inihahandang mabuting plano at hinaharap ang Diyos para sa iyo. Angkinin mo, hakbangan mo, habulin mo. Praise God. Hallelujah. Inubuksan po natin ng ating altar, tayo mananalangin, humanap ka ng lugar, kausapin mo ang Panginoon, mag-altar call tayo, pangalanan mo na ngayon ang iyong future. Panginoon, ayoko ng ganong future. Yung aking mga nakita sa aking mga kamag-anak na hindi maganda, Panginoon, ayokong mangyari yun sa akin. And it can be possible. Praise God.
Hallelujah. Lord, hindi ako mamamatay na mahirap. Hindi kami mamamatay sa sumpa ng mga sakit at karamdaman. Amen? Hindi ako mananatiling ganito na yung aking pamilya, puro mga broken relationships, broken families, broken marriages. No, I do not accept it. This is unacceptable. Hindi yun ang sinasabi mo, Panginoon. Hallelujah. Panginoon, ang aking mga kamag-anak, lahat sila hindi nakatapos ng pag-aaral dahil palaging naririnig namin sa aming mga magulang, mahina daw ang utak namin. Pero Panginoon, hindi. May karunungan galing sa'yo. Makakatapos ako, Panginoon, sa habag at biyaya mo. Ganon din, para sa iyong mga anak. Pag-pray mo sila, Panginoon. Kung meron man akong masakit na karanasan sa nakaraan, tulungan po ang aking anak na huwag niyang maranasan yun. May magandang plano ka para sa kanya. Yun, Panginoon, ang kanyang